What's up sa inyo mga kasangat? For today's video ay kailangan kong kumita ng pera dahil nagagalit na si Mrs. Bakit ako naiiyak? My gosh! At wala akong pinapasok na pera ngayon. Kaya naisipan ko ibenta itong aking mga naipon dito ng mga guppies. At naisipan ko nga na i-post to sa aking Facebook. At yun, may umorder na sa akin itong albino full red at blue panda. So ibabalot natin yan at papadala natin yan kay Sir sa Santa Rosa, Laguna. So yun, no, dalawa yung in-order niyang pair kasi per lang ang aking binenta. So meron ako dito 3 pair pero 2 pair lang ang binenta ko. At sakto lang yan para may matira sa aking 1 pair pa. At yun, kung maalala nyo, no, kinuha ko to sa farm para padamihin dito. At napaanak ko na rin naman yung 2 female dyan. So yun yung binenta ko, yung umanak na. At next month anak na ulit yan. Tapos yun, marami pa naman ako nito. Kaya hindi rin ako nangangamba na maubusan. Dahil nga marami akong fry, marami akong jubi nito. At marami akong mga breeder size sa farm. So kukunin ko na lang din yung mga yon. Baka nga yung mga jubi ko dun mga malalaki na rin ngayon. Kaya naisipan ko na rin na ibenta to dahil hindi pa ako makapunta sa farm. At ayan nga, ganyan lang ang ating albino full red. No? Hindi siya quality sobrang ganda talaga. Pero hindi ko naman masasabing pangit yan. At dahil inaalagaan din natin mabuti yan. At malalaki rin naman to, no? Medyo payat lang sila ng konti. Madali nang patabayin yan. So, yun, sumobra tayo ng lagay. At ayan, 2 pair nga lang in order niya. So, meron tayong babalot dito. 2 pair na albino full red. At nakabalot na nga siya ng ganito sa plastic ng yellow. At ibabalot naman natin yung blue panda dito. So, ito na yung 2 blue panda. No? 1 pair lang yan. Teka lang. Umaalon. So ayun guys, no, ito na nga yung pair ng blue panda. Binenta ko lang to ng 100 ang pair. Isipin nyo yun guys, 100 lang ang pair niyan. Babaratin nyo pa ba yan? Mahiya naman kayo. Ikaw may kasalanan dyan eh. Kung babaratin nyo pa na napakamura na yan. So yan, balutin na natin yan at isama na rin natin yan dito sa kanyang order. 3 pair yung in-order niya sa akin. Papadala natin sa Santa Rosa. At teka lang, may naalala ko, no, dahil humihingi siya ng halaman, bibigyan natin siya ng halaman. Pero naisip ko na rin na i-update kayo dito sa ating nilinis na aquarium dito sa likod na kung saan napakalabo pa nito noong nakaraan. So ayan na nga, luminaw na siya, no? Kahapon lang yung naglinis tayo. At isang araw luminaw na siya. At ayan yung ating crayfish, saka yung mga glow tetra natin, pinagsama-sama ko na dito ulit. At ayan, gusto ko lang pakita sa inyo na luminaw na nilinis natin. Baka na naman may mag-react na naman dyan na hindi naman luminis. At hindi naman tayo namimeke ng video. Dire-diretso lang ang vlog natin. So dito nga tayo kukuha ng halaman dahil nakikita ni Sir yung mga halaman natin dito. Update ko na rin kayo yung ating mga fry dito ng tuxedo koi. 7 pieces yan. Ayan, kung makikita nyo yung 2, may kulay na, male yan. For sure. Tapos yung iba, yung ilang piraso to, 5 piraso, puro female yon. So gagawin natin breeder yan soon, hindi ko ibenta yan. Tapos yung ating mga EBM, yung unang batch natin na EBM dito, pwede na magbenta nito na dito manggagaling dahil lumalaki na yung iba. Ito yung second batch natin na EBM, medyo lumaki na rin siya pero maliliit pa yan, hindi yan pwedeng pambenta pa. Tapos yung HB Blue natin na iniwan ditong breeder, tapos may mga kasama ng fry yan dyan. Ayan, mga materials ko na lang yan, no? Kasi iba dyan may mga punit na. At yun, paramihin lang natin sila dyan. So yan yung update natin. Hindi pa rin natin wina-water change to. So kuha na tayo ng mga halaman. Siguro bigyan ko siya ng mga 5 stem lang. Dahil sabi niya konti lang naman. So puputol na lang tayo dyan. Tutubo rin naman yung mga pinutol natin dyan. Mabilis lang to guys. Mga isang buwan lang siguro. Malago na naman yan. So sa iba binibili to, sa akin kung meron man akong pamigay, pwede kong pamigay naman din. Minsan binebenta ko rin pag trip ko, pero mas madalas na pinapamigay ko lang. Uy, sana all! Lalo na kung humahaba lang din yan. So yan, 5 stem lang naman para sa suki natin na si Sir Aris. Na kung maalala nyo nung nagbenta ako dati marami na ako naibenta sa kanya eh. Yung ating red flagtail nasa kanya, yung kasama ng mga red flagtail natin. So ayan lang ang update natin dito sa likod. Tutubo pa rin naman yan. O diba? Ganda. So ito na nga yung mga order ni Sir. Binalot ko na yan. Binalagyan ko pa ng sticker kahit alam ko may sticker na siya. Sinamahan pa rin natin ng isang sticker at hihintayin na lang natin si Lala Move. At dumating na nga si Lala Move. Ayan, may sinasabi siya. May oxygen naman daw ba yan? Siyempre may oxygen yan.
air catch nga lang. So yun, papunta na yan ng Santa Rosa. You want to play? Let's play. At so yung mga kasama, pagbalik ko dito sa loob, may nakita ko isang gapi. At yan yung sinasabi ko sa inyo dati. Pag nakakita kayo ng female gapi na humihiwalay na doon sa mga kasama niya kagaya niyan, at medyo parang kinakabahan siya na mabilis ang paghinga niya, ibig sabihin niyan, malapit na siya manganak o gusto niya ng manganak o nararamdaman niya na lumalabas na yung mga fry. At yun, napasandal lang ako. Grabe, bumakat oh. Ang lamig talaga ngayon dito sa amin. So ayun, ihiwalay natin yan at ipe-prepare ko yan para manganak. Hindi ko na siguro lalagyan ng breeding cage yan dahil pwede namang walang breeding cage. Ilipat na lang natin siya. So nagtitingin ako dito kung saan ko siya ilalagay dahil may mga bakanting slot ako dito kaso madilim dito. Saan ba pwedeng ilagay? Doon na lang. Ilalagay ko na lang siya dito sa ating isang beta tank dahil saglit lang naman yan. So kukuha tayo ng tubig dito. Wala naman tayo ibang pinagkukuha ng lagi kundi itong 75 gallons natin. So cycle na yung water niyan at hindi na natin kailangan i-cycle pa yan. Para safe din yung ilalagay natin na gapi. So ayun o. Nagagawa ko nito guys pag nagpapanak ako ng gapi, nililipat ko sa ganito. Pero hindi siya permanente dyan. 2-3 days, matagal na yung 3 days na nandyan yan. Pag 3 days hindi pa nanganak yan, ibabalik ko ulit yan sa kanyang tank. Pero malamang sa malamang, manganak yan baka mamaya o bukas. Punong-puno na ng fry itong ating beta tank na paglalagyan sa kanya dahil tingin ko yung mga anak na to. At pakiramdam ko mga anak na yan. So kakamayin na lang natin yan dahil pwede naman. So yun, dahan-dahan lang ang hawak, baka madurog So yun, gentle lang tayo. Lagay natin dito, hindi na kailangan ng acclimation dahil dito lang din naman galing yan sa loob. So ayun no, medyo malaki na nga yung tiyan niya at lolobo pa yan lalo pag dahil nahiwalay siya, mas lolobo pa yan at magdadrop na rin yan siguro bukas. May mga kasama na siyang fry dyan. At yun, pag nanganak ang gapi, isang araw lang. Pag hindi nyo inalis yun, mauubos. Possible maubos yung fry. So pag nagpaanak kayo ng gapi, hayaan nyo lang siya ng isang araw. Tapos pag madami ng fry, tanggalin nyo na yung female o yung breeder. Para naman lumaki ng maayos yung mga fry. So yun guys no, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.